Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, militar ng Pilipinas nagpadala ng aircraft sa West Philippine Sea para suportahan ang barko natin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines Western Command ng surveillance aircraft para matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok sa ikatlong civilian mission ng atin ito sa West Philippine Sea. Ang aircraft, na tila isang Philippine Navy Islander, ay nakitang lumipad malapit sa training ship na MV Felix Oca ng 2 beses noong Martes ng hapon. Ang barkong sibilyan ay nagdadala ng mga voluntaryo ng atin ito, mga lokal at dayuhang musical artist, at mga miyembro ng media. Inaasahang darating ang sibilyang barko sa paligid ng Pag-asa Island sa Miyerkules ng umaga, ika-28 ng Mayo. Ng China noong Biyernes ang US na iwasang gamitin ng Pilipinas para gumawa ng gulo habang inulit ng Pilipinas ang soberanya nito sa isla ng Pag-asa at lahat ng mga key nito. Sa isang press conference, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, na pinapayuhan nila ang panig ng US na huwag gamitin ng Pilipinas para pukawin ang kaguluhan sa South China Sea, at huwag pahinain ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang pahayag ni Mao ay nagmula sa ex-post ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, na kinundi na ang mga agresibong aksyon ng China laban sa mga research vessel ng Pilipinas. 中国海警已经就此发表了谈话，并公布了现场视频，事实胜于雄辩。菲律宾不听中方劝阻，多次派人非法登临中国南沙群岛的铁线礁，严重侵犯中国主权，严重违反南海各方行为宣言。中方采取必要处置措施，正当合法。菲方应当立即停止侵权挑衅，否则中方将坚决应对。奉劝美方不要再利用菲律宾在南海挑事，不要破坏南海的和平安宁。 Noong Huwebes, isang barko ng China Coast Guard ang napaulat na nagpaputok ng water cannon, at tumabi sa isang barko ng Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pag-asa K2 sa West Philippine Sea. Gayunpaman, sinabi ng China na ang Pilipinas ay ilegal na nagpapadala ng mga tao sa Tai Sian Jiao, ang tawag nito para sa Sandy Cay, na sinabi nitong bahagi ng Nansha Candao o ang Spratly Islands. Sinabi ng CCG nitong Huwebes na gumawa sila ng control measures laban sa mga barko ng Pilipinas, at kinumpirma na may banggaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng magkabilang panig. Iginiit ng China na ang kanilang mga aksyon ay ganap na kinakailangan, legit, at ayon sa batas. Narito nga po ang inilabas na sarili nilang video tungkol sa insidente, panoorin po ninyo. Nag-umpisa ng maglayag ang atin ito coalition patungong West Philippine Sea para sa kanilang ikatlong civilian mission lula ng MV Kapitan Felix Oca. Una nilang tatahakin ang patungo ng El Nido, Palawan, kung saan gaganapin ang isang musical event para sa pre-departure ng mga volunteers. Mula naman dito ay patungo na ang kanilang ship sa general vicinity ng Pag-asa Island para naman sa isang sea concert para sa kapayapaan at pagkakaisa. Samantala, nauna na dito ay tinatanggap ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Navy ang mga suporta mula sa iba't ibang mga civic groups na handang magpaabot ng kanilang tulong para sa naturang misyon. Ipinahayag ng Philippine Coast Guard na magpapadala sila ng 2 barko upang tiyakin ang kaligtasan ng atin ito coalition sa kanilang ikatlong misyon sa West Philippine Sea, mula ika-26 ng Mayo hanggang ika-30 ng Mayo, ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson ng PCG para sa West Philippine Sea. Ang isang 77 meter at isang 44 na meter na barko ay ipapadala para magbigay ng seguridad. Kahit na ang misyon ay isang civilian-led initiative, ang hakbang ay kasunod ng insidente sa Pag-asa Island,
kung saan ang barko ng Chinese Coast Guard ay 2 beses na binomba ng water cannon ang BRP Datu Sunday na nagsasagawa lamang ng marine research. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez na hinihikayat nila ang atin ito na magpatuloy sa kanilang misyon at may mga contingency plans na umano sila sakaling magkaproblema. Kasama sa misyon ang isang gaganaping peace concert sa Palawan kung saan tampok ang mga kilalang Filipino at international artists. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.